buhay po namin talagang hikaos na hikaos. Yung para bang pagising mo sa umaga saan naman kami kukuha ng pambayad namin sa bahay, gagastusin namin. Pero simula po nung napunta po kami dito sa ministeryong ito, tinuro kami ng Lord na magbigay, mag-tithes. Simula po maliit hanggang sa tumaas po ng tumaas. Lalo po nung nagkaroon po ako ng pledge sa TV, nagkaroon po kami ng hanap buhay. Lalo nung naglagi pa ako sa Man of God, kinabukasan binalik din agad ng Lord. Tapos nung naghamon naman ng Man of God sa Norway, nag-pledge po ako. Yung prayer ko sa kanya na sana makuha kaming project. Yun nga po, nakakuha namin yung school, isang private school na paggagawan po namin ng mga ID. Saka yung mga gamit nga po namin, dinadagdagan ng Lord. Kaya in-encourage ko po ang lahat ng mga hindi pa nagkakaloob, nagbibigay. Magbigay po kayo sa ministeryong ito, sa Jesus is our shield. Sa ating pagbibigay sa Panginoon, lalo na sa ministeryong ito ng Jesus our shield, tunay nga naranasan ko rin po yung paano po bumuhos ang pagpapalat biyaya po ng Diyos. Nagtitinda po ako, tapos mayroon po akong tinatabi doon sa araw-araw kasi pantabi ko po pampuhunan, pero dahil nanawagan po ang lingkod ng Diyos sa Norway, ibinigay ko po yun. Then yun naman po, nakita ko po paano po ang katapatan ng Diyos, higit pa po sa inaasahan ko na dinagdagan po niya yung biyaya, yung tindahan ko po, pinaayos pa po ng Lord at nadagdagan pa rin po yung paninda ko po. At saka yun tungkol din po sa asawa ko, itong huli niyang pag-uwi. Sabi ng doktor na may diferensya daw po siya sa baga niya, pero dahil yung asawa ko rin po nagbibigay din sa Panginoon. Purihin po ang Diyos dahil nagiging okay po yung kanyang medical po, kaya tunay nakabalik din po siya sa ibang bansa. Huwag tayo magsawa na magbigay sa Panginoon dahil tunay na sa ating pagbibigay, higit pa natin maranasan ang mas mataas pa na biyaya na ibubuhos ng Lord sa buhay natin. Noon po nung mga bata pa yung aming mga anak, yung brother husband ko po ay wala pa sa ibang bansa. Hindi ko po alam kung paano ko sila paaralin. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, dahil po kami bukas ang aming puso, lalo na sa pagsunod sa Panginoon, pagkakaloob, pagbibigay, lalo na po pag nananawagan ng lingkod ng Diyos ay sumusunod po kami. Kaya ang kabutihan po ng Panginoon ngayon, ang aking mga anak ay nasa magagandang kalagayan na po sila. At purihin po ang Panginoon, sila po ay may kanya-kanya na ring mga trabaho at sila po ay binibless po ng Panginoon. Kailan lang po nanawagan po ang lingkod ng Diyos na magbigay nga po sa Norway, sa France, dahil po nga ito ay magmimisyon. Yung aking anak nung panahon na yon ay wala na rin pong trabaho, bumaba na siya sa barko kasi nga po ikinasal siya. Nung nanawagan po ang lingkod ng Diyos, wala man po siyang hawak, ay nagkaroon po siya ng heart desire na magbigay nga po ng ganun na halaga yung sa puso po niya. At ganun na rin po ako. Purihin po ang Diyos, sa madaling salita po, siya po nakakita rin ng isang kumpanya na wala po siyang babayaran. Medical, lahat po, ultimo pong pidos na halagang 100 po pina-reimburse po nung kumpanya, binayaran po yun. Kaya po, purihin po ang Diyos sa kabutihan po niya sa pamilya ko at kasalukuyan nga po siya ay papunta na sa airport at upang siya po ay muling dadaon sa barko. Amen. Yung isa ka rin po anak na nasa Saudi, sa Damam, nagkaroon din po siya ng bahagi kung saan po ang aming mga kagamitan sa church ay mayroon po isang nasira. Nung share po siya sa kanya ng kuya niya na magbigay siya sa ganon, parang yung puso po niya nagre-resist kasi po sa totoo lang yung pagpunta niya doon ay nakautang po siya at ang gusto niya po ay bayaran muna yung mga nautang niya. Nung tumugon po siya, napalipat po siya sa isang lugar na kung saan libre po ang internet, libre po ang pagkain at meron pa po siyang houseboy. Kaya tuloy-tuloy lamang po ang ating pagkakaloob. Buksan po natin malaking-malaking ating mga puso sa pagkakaloob, pagbibigay po. Dahil siya po ang maging susi upang tayo po patuloy na pagpalain ng Panginoon. Yung pagbibigay sa gawain, talagang yung blessing binuhos niya sa akin. Dating hindi ako nagbibigay, hindi ako naniniwala eh. Minsan nagbibigay lang ako 10 piso, 20 pesos. Sa totoo lang, nung nagbigay ako ng 2,000, binalik niya sa akin 100,000. Sabi ng hipag ko, magpapadala siya ng 50,000 sa amin. Ngayon, nung pag-uwi namin sa gawain,
Tumawag yung hipag ko sa Amerika, sabi niya, yung pinadala ko, 100,000 na. Yung negosyo ko sa furniture, lalong lumago dahil sa pagbibigay. May nagpapagawa, yung sa Max Fried Chicken, nagpagawa sa amin ng silya, may 500 pieces. Kaya maniwala po kayo, pag nagbigay kayo, ibabalik ng Lord na mas sigit malaki.